So ngayong araw guys, pumunta nga pala ako sa Zero Save para bumili ng malagkit na bigas. Nakita ko lang to at nagka-idea na ako kung ano yung gagawin ko. Kaya bumili na ako ng ingredients na kakailanganin ko. Tulad ng 2 gata at asukal. At sa bahay meron nga pala kaming munggo. Kalahati lang yung gagawin ko dito kasi magbabalatong si mama bukas. Kaya sana hindi niya malaman na binawasan ko to. Hindi na nga pala to inuugasan kaya linisan ko na lang to. Tatanggalin ko nga na pala dito yung mga bato-bato tsaka yung mga tangkay. Tsaka yung mga maiitim tinatanggal ko na rin. Kailangan gawin to guys kasi nga sobrang dumi talaga ng balatong. Niwawalis lang yata to kaya ang daming kalat. Pagkatapos ko linisan, lulutuin ko naman to. Ito toasted nga lang pala to para mag-iba yung amoy niya. Kapag nasurog kasi to guys, lalabas nga pala yung pinaka-flavor. At yun yung magpapasarap sa lulutuin ko. Pero hanggang golden brown nga lang pala ako kasi wala nga pala tiwala sa sarili ko. Baka masunog ko lang to. Habang niluluto yung munggo, sikusuhin ko na itong malagkit na bigas. Ang kukit nga pala na maabutin nito kasi ang liliit. Kalating kilo nga pala yung lulutuin ko kasi mamimigay nga pala ako sa mga kapitbahay. Kaya nga pala marami akong niluluto kasi sayang naman kung ako lang yung kakain. Para syempre pati sila makatikim. Pero kapag lechon nga pala yung lulutuin ko guys, hindi na ako mag-share. Hinugasan ko nga lang pala itong bigas ng 3 beses. At sakto naman na golden brown na yung mga munggo. Kaya papalamihin ko lang to at dudurugin. Sinalang ko na nga na pala itong malagkit na bigas at low heat nga lang pala yung apoy nito. Para ka nga na pala nagsasayang dito pero dapat hinahalo-halo mo para hindi dumikit yung ilalim. Multitasking na nga na pala yung ginagawa ko dito para mapabilis yung pagluluto ko. Yung malamig na nga pala yung munggo, dudurugin ko na to. Gusto ko sana i-blender to kaso baka maging pinong-pino. Kaya ni mano-mano ko na lang to durugin. First time ko nga lang pala gumawa nito kaya hindi ko alam kung okay na ba to. Kasi marami pang buo-buo na munggo. Dapat pala dinurog ko pa. Ito nga pala nagpatagal sa akin kasi ang tagal lumambot ng munggo. Nadudurog na yung mga kanin pero siya ang titigas pa rin. Dapat pala inuna ko pakuluan yung mga munggo. Kaya kapag gagawa nga pala kayo nito guys, unahin nyo nga pala yung munggo kaysa sa bigas. Tapos yun nga guys, palagi nga rin pala nagdadagdag dito ng tubig. Uho na uho yata yung niluluto ko. Kaya konti nga lang pala ingredients ito pero kailangan mo nga pala dito ng todo effort. Palagi ka kasi maghalo-halo dito para hindi dumikit yung ilalim. Tapos nung medyo okay na nga pala yung kanin, naglagay na nga rin pala ako dito ng asukal. Tapos ayan guys, naglagay pa ako dito ng konting tubig. Kasi guys, yung mga munggo nga pala ang titigas pa rin. Parang hindi naluluto at ang sakit sa ngipin. Tapos ayan guys, papakulon ko na nga lang pala to ng 10 minutes. Napansin ko nga rin pala yung mga munggo dito naglakihan na. Luto na yun kaya maglalagay na ako dito ng gata. Hindi ko nga pala nabidyoan pero 2 gata nga pala yung nilagay ko dito. Hindi ko na malaya na full storage na pala yung cellphone ko. Hindi ko na napakita guys pero nahalo ko na nga pala to. Yung itsura nga pala niya kanina parang hindi pwede kainin pero ngayon sobrang sarap. Kung titignan pala parang professional chef sa karinderya ang gumawa. So syempre guys, titikman na natin to kung anong lasa. Kapag masarap ipapamigay sa kapitbahay. Kapag hindi, itatapon. Pero syempre guys, expect nyo na masarap to kasi ako yung nagluto. Ang tawag nga pala sa luto na to guys ay ginataang munggo. Sa inyo guys, anong tawag sa luto na to? I-try nyo guys, promise ang sarap. Ayan nga guys, sa unang first bite ko napapikit ako sa sobrang init. Pangalawang subo, paso. So nung nalaman ko masarap, humingi na ako ng mga plato sa mga kapitbahay. Ang sarap ko maging kapitbahay guys, tuwing magluluto ako, meron din kayo. Kaya sa mga walang kapitbahay dyan, ampunin nyo na ako. Ipagluluto kayo ng professional chef ng karinderya. Syempre guys, kapag mamimigay nga pala ako, hindi ko rin tinitipid. Ako lang naman yung kakain nito kaya hindi ko talaga titipirin. Salamat! Thank you!